Okay, una ang kanta ke. Start na. Ngayong hapon, mga igsoon, magampot ta. Mong Diyos, Amahan, may hunong pagpasalamat kanimo. Diyos ka nga timan sa among mga kinabuhi. Naglaom mi sa imong may hunong nga pagatiman ka namo. O Lord, hantod kami mo sangput sa imong gingharian, way katapusang kalipay uban kanimo. O Lord, nagpray me as we continue this afternoon, be with us again. May your Holy Spirit guide us and teach us. Sa may among makatunan si mong mga pulong and enable us to obey them and do them, O Lord, for your glory and for the good of your church. Bangi me as we meditate upon Psalm 119. Be with us, that we may continue to be drawn closer to you, O Lord, and trust in you and cling to you as our Lord and Savior. We ask this, Father, in Jesus' name. Amen. Atong pamalandungan, padayon ang Salmo 119, Psalm 119. Itong pamalandungan ang verses 145 ngadto sa 152. Psalm 119, 145 hangtod sa 152. I cried with all my heart, I will observe your statutes. I cried to you, save me, and I shall keep your testimonies. I rise before dawn and cry for help. I wait for your words. My eyes anticipate the night watches, that I may meditate on your word. Hear my voice according to your loving kindness. Revive me, O Lord, according to your ordinances. Those who follow after wickedness draw near. They are far from your law. You are near, O Lord, and all your commandments are truth. Of old I have known from your testimonies that you have founded them forever. So, dinhi atong kita no, pasahe nga atong gibasa. Ang salmista naa sa trouble. Atong mabasa dinhi sa verse 150. Those who follow after wickedness draw near. They are far from your law. Mga kontra sa salmista, ang mga dautan tao, ang mga tao nga walay pagtagad sa balaod sa Dios, no? Ang gipanguna-una o giplano mga dautan lamang batok sa alagad sa Dios nga mao si David, no? Haduol to, no, cause him trouble and harm, both physically and spiritually. Busa, no? Nakita niya ang danger sa ani nga sitwasyon nga haduol, no, ang mga daotang tao. Og sa nakita niyang danger, no, nakita pod niya nga haduol pod ang Dios. Verse 151, you are near, O Lord. Busa nasayod siya nga karon kay nasayod man siya nga ang Dios haduol usab sa pagway duha-duha, tawag siya pinagis pagampo sa iyang tabang o sa iyang pagsalbar kaniya sa iyang kahimtang. And we find that in verse 145, no? Iyang pagampo sa Dios nga luwason siya. Ang iyang pagampo ang inubanan sa inubanan nga sincero nga pagtawag o adunay pagsalig. You find in verse 145, I cried with all my heart, answer me, O Lord. Ug ngano mang with all my heart
gyud, no? Kay sayod siya nga ang Dios nga iyang gitawag o pangayuan og ampo muluwas gyud kaniya. Nagid siya salig sa Dios, sa iyang Dios Amahan, na di gyud niya pasagdan iyang mga anak. And therefore we see in verse 146, I cried to you, save me. Ampo gid siya sa tibok niyang kasing-kasing, banan nga sincero pagsalig kay sayod siya ang Dios muluwas gyud kaniya. O bisan pa man nga wala tubaga dayon sa Dios ang iyang paghangyo nga luwason, dayon siya padayon siya no nagpaabot og naglaom sa iyang kaluwasan. And we find here in verse 147, I rise before dawn, I wait for your words. No? Nga bisan pa wala pa ni saka ang kahayag, napay kangit-ngit pa sa kadlawon, no? Nagpadayon siya tawag ug tabang sa Dios ug naglaom sa siyang mga pulong nga muluwas siya sa iyang mga mga katawhan niya nga mo salig kaniya. Bisan pa man ang iyang mga sa gabi nag-antisipar siya aron makapamalandong siya sa mga saad sa Dios. Verse 148, my eyes anticipate the night watches that I may meditate on your word. Padayon siya naglaom sa pulong sa Dios. Sumunang di siya kahulat sa gabi nga makapamalandong siya usab sa mga saad sa Dios, sabag sa Dios sa iyang kaluwasan. Ug nganong padayon siya no nga nagsalig ug way hunong iyang pagtawag ug tabang o naglaom kay nagsayod siya nga ang Dios nga iyang gitawag ug gilaoman puno sa gugmang kaluoy. We find here in verse 149, hear my voice according to your loving kindness. Sayod siya kani nga Dios maluoy gid siya sa kahimtang sa iyang alagad. No? Dili ni siya nga Dios nga walay pagtagad, walay pagbati. Sayod siya nga ang Dios puno sa gugma o kaluoy ug dugang ana, no? Nga padayon siya nga nagampo with all his heart and waiting early morning and in the evening for his help, nga mao ang iyang mga pulong, iyang mga mando, no? Nga nagpalig-on niya nga mosalig siya, no? Okay. And all verse 151, and all your commandments are truth. Of old I have known from your testimonies that you have founded them forever. Salig siya sa mga mando sa Dios nga no, iyang mga covenant words nga gisaad sa iyang mga katawhan thousands of years ago, nagpabilin nga nagbarog. No? Of old I have known from your testimonies that you have founded them forever. No? Gipundar na diya mga pulong sa Dios ug gibutang na diya aron saligan sa iyang mga katawhan nga bisan pa man no, mawala ang kalangitan o ang kayutaan ang mga saad sa Dios. Munang naglaom gyud ang salmista sa pagluwas kaniya sa iyang kahimtang nga pait nga naas kalisod. Busa sa atong pag-alagad sa Dios, no, hinaot maparehas pudta sa salmista nga that we will in times of trouble, no, that we will call upon the Lord and trust His word and trust His loving kindness. Di ta niya pasagdan ug moabot gyud iyang kaluwasan, no. Say permit sa Ginoo ang mga troubles, ang mga kalisod aron mo tawag taniya, no? Musalig taniya sa iyang mga saad. Ug kung diya musalig ta, di gyud na mo pakyas sa iyang mga pulong kay gipundar na sa way katapusan. Ato makita sa 2 Corinthians 1:20, for as many as are the promises of God, in Him they are yes. Therefore also through Him is our amen, to the glory of God through us. And that ends our meditation. May the Lord bless it.